Hello everybody, welcome to my channel. Kahapon, Shabbat, bali ang ginawa namin is naggarim lang kami ng mga rooms, drill. At ilan lang yung nagawa namin check out kasi hindi pa lumalabas yung mga guests. Ang nangyari, inutusan kami ng aming supervisor, may pinagawa sa aming iba. Anyway, bago ko po sabihin kung ano yung ginawa namin, please click like subscribe and click the notification bell para patuloy niyong masubaybayan ang totoong buhay namin dito sa Israel. Please watch this. Ang ginawa po namin ay nakiusap siya na kung pwedeng si Trill ay kunin para doon kumanguha ng basura sa swimming pool. Kainitan yun, iinit. Tulong kami, tulong siya, siya mangunguha ng garbage. Pero hindi pa sinabing ganon, basta sabi sa D. Yun. Sabi ni Kuya Giselle, tanungin mo nga kung kasama ko dyan, kaya wala rin akong gagawin. Yun, sinama nga ako. Bali ako ang naglalagay ng plastic bag. Tulong kami ni Teril kumuha ng basura sa mga basurahan. Siguro mga ilang basurahan din yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mga 7 basurahan yung tatanggalan ng basura. Tapos meron din dong P na 2 tagawalis. Dahil sa sobrang dami ng guest kahapon, sa swimming pool ay halos na puno. Yun. Eh, dahil sa wala pa kaming check out, yun ang temporary namin gawa. Yun. At pagkatapos na malansya kami, may natitira pa kami 1 oras mahigit. Tumulong kami sa pamamalansya. Ayun, panoorin niyo po kung paano kami mamalansya. Pero sa totoo lang po, may time na kami po ang nagpaplansya sa umaga. Pero hindi lahat ng dala namin ay pinalansya namin. May nagpaplansya din, yung nagro-room service sa gabi. Pero hindi yun lahat na po provide. Yun ay for starting sa aming work. And then, after eating namin sa lunch, kapag may kakulangan ay magpaplansya kami. Depende kung may paplansyahin. Kasi minsan, hindi pa nalalabhan, naunang labhan yung towel. Mahirap din yung aming kumbaga trabaho. Yun, madali lang sa amin yung nangyari na yun kasi nga wala kaming gagawin. Pero mahirap din yung sa amin na, for example, sa umaga, nagpaplansya ka, mainit yung machine, tapos maglilinis ka ng CR. Eh, nag-gloves naman ako kahit papaano, di ba, mainit na magbabasa ka. Yun ay na-open na namin noon nung nag-meeting ang general manager. Pero parang bumabalik pa rin ulit sa dati. And then, yun, anong gagawin ko? Ay kailangan kong gawin kasi wala akong gagamitin. Itong mga latest naman, pag nagre-request ako, nadadala naman nila pero hindi lahat yun. Ang mahalaga may naibibigay. Pero paano kung marami kang ginagawa, maraming check out, maraming ang hirap. Kasi wala silang inassign talaga na tao na magpaplansya. Ang naka-assign talaga dyan, nakikita natin, naglo-laundry, nagro-room service. Pero yung nagpaplansya, dapat meron. Ngayon, parang napag-usapan na bago na naman kayo magsimula ng work bukas, lahat ay magpaplansya ng gagamitin na pambalot sa kama. Wala naka-assign. Pero dapat meron.
Anyway, panoorin niyo po yung aming ginawa ni Trill na pagpaplantsa. Hindi naman po namin maituturo yung lahat-lahat. Hindi ko po pwedeng mai-video kasi inano-ano ko lang yung video. Napagtripan ko lang yon. Para may idea kayo kung paano ko magplantsa. Anyway, please watch this. So guys, si room service. Tapos na ang iniroom service. Ngayon, kumapit na lang ako sa rehas at nagpaikot-ikot. Anyway, this is siya and Israel Hotel Housekeeper Channel. Nagpa-plancha po kami anyway. Ni Trilla. Hi. Bulaga. Ayun. Pakikita ko sa iyo kung paano ako magplancha ng basta-basta. May paplansyahin pa ba? Maubos na ngayon. So, namin gagawin punda. Kasi uwi na kami 30 minutes na lang. Okay? Ayan guys. Huwag niyo tingnan pangalan ko. Para ito sa malaking bed. Ngayon, kailangan kita yung wrong side. Yung wrong side, yung pinagtahian. Yun ang nasa labas. Kasi pag ginamit sa pagbabalot ng kama, papasok mo yung kamay, diretso na suklot. Okay? Ayan. Hindi kita yung wrong side, kailangan yung wrong side ang nasa labas. Hindi paplantsahin na hindi kita yung wrong side kasi si housekeeper magbabaligtad pa, dagdag oras. 1, 2, 3. Ayan. Nakon! Ayan. Ayan yung wrong side, yung pinagtahian, dapat kita bago plantsahin. Nakon. And then, eto na. Ganyan, dalawang hati, pagpag. Ngayon, dahil sa yung space ng aming plantsahan ay hindi lang para sa akin, hahatiin ko siya sa 4x4. 2x4. Dalawang cut, tapos pinat ko pa sa gitna at ipofold ko pa. Ayan. Pakikita ko sa inyo kung paano. Ayan guys. Pasok na sa machine. Ngayon, ito kasing machine namin. Pag itong ilalim ay hinila mo, aatras yung ano. Yan. Pero huwag mong pakialaman yan. Ganyan lang. Pero pag dapat hawakan mo, kailangan pantay. Ayan na yung product. May linen na kahit nakadalawang dublika na ay gusot. Kasi alam niyo po ba ang technique dyan? Ayaw kong sabihin. Sa makasarili ako eh. Yan ang hindi nila alam. Unang panahon, tinuro na yan. Bakit gusto ang uniform ng estudyante? Uling pa ang pamplansya namin dyan. Ayan, lumabas na ang peg. Oh. Ipofold na yan. Ngayon, syempre, minsan gusot yung pinalansya kasi yung thermostat, yung init niya is dapat nasa 90. 110, sobrang init na yan. Pag kinakailangan bilisan. Pag 70, light lang yung init. Okay? Yung, ito naman, tatanggal na yung hawakan. Ang tawag ng RPM, rapid, yan eh, speed ng machine. Yung conveyor na yan. Kung gusto mong pabilisan, ito pipihitin. Bakit nawala na yung ano nito, button. Anyway. Ayan. Anong masasabi ni, room attendant? Na nagpaplansya ka na di ba, proud ka. Shoutout pala ha. Hindi sa pagbubuhat ng bangko. Kami nagplansya niyan lahat. Shoutout kay Evelyn. Di ba nagbuhat ng bangko? Si Evelyn po nagplansya ng karamihan dyan. Kasi wala kaming gagawin na ng 1 oras mahigit. Kaya tumulong kami. Ayan, ang punda. Di ba?